Uluhan sa mga makapadasi nga balita. Pinakaunang evangelistic campaign sa isla sa Dinagat, gipangunahan sa mga mission secretaries sa Union. Happy Family Seminar, nagpalambo sa espiritualidad o komunidad sa Molave. Pinasahing evangelistic meetings sa Kalumpang Central Seventh-day Adventist Church sa General Santos City, nagdala og dakong panalangin. Og Regional Schools Press Conference, TV Broadcasting Competition sa Department of Education Region 10, gipahigayon, sulod sa Hope Channel South Philippines Studio. Kini ugban pa mga balita ang angay na tumutangan din hilang sa MISPA Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Mayong udto mga kapaglaom, amo mga paggabi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapabudan sa lawak sa teritoryo sa iniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong adlaw ipapahulay petsa 11 sa bulan sa Mayo tuig 2024 among ito diha kaninyong mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran. Og nagdalag na kong paglaom o banang puwersa sa katawan sa Diyos. Kini yung kapaglaom Annalisa La Victoria. Kini usab inyo kapaglaom magkardayham alang sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom o paghimaya sa atong buhi nga Dios. Sa kasalugan sa National Labor Day, ang Hope Channel South Philippines opisyal nga nahimong documentary partner sa Department of Labor and Employment Region 10 atol sa gipahigayong Mega Job Fair sa SM Premier Cagayan de Oro. Ang detalye igasaysay ni kapaglaom Stephen Pamisa. Gidagsa sa mga nangita og trabaho ang Mega Job Fair nga gipasiuluhan sa Department of Labor and Employment alang sa pagselebrar sa National Labor's Day. Kini usa lamang sa mga Mega Job Fairs nga nitabo sa tibuok Pilipinas karong adlaw. Ang Hope Channel South Philippines o Partners of Hope nakipagtambayuyong sa dole alang sa paghatod sa serbisyo publiko. This is my first time applying a job this year. Looking for a job for customer service representative, and I'm trying to apply in one of the company that is that participated here today. Prayers for me, not for me lang ha, for everybody's na nga. I hope nga makakita sila og unsa gid nila gina-aspire nga kuan nga trabaho para gid sa ilaa, and for me as well nga dugay ra pud ko ga-aspire nga makatrabaho overseas because most of the time local employment gid ang akong gina-employ. As a Air Force officer, dili man gud siya lisod, no? Kailangan lang natin pumasa for the qualification examination and also for the requirements. So meron po tayong mga requirements for the officership and for the enlistment. So if they pass, then they will undergo the examination, qualification examination, then they will undergo the physical examination as well. Ang Mateo 9:37 nagkaingon, daghan unta ang anihon apan gamay ra ang mamumuo. Gidawat ta karon sa Dios. Andam ka ba mga apply higala? Kini si Stephen Pamisa nagadala sa imo og balita nga may paglao para sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Stephen og kudos sa atong mga partners sa serbisyo nga misalmot atol sa gipahigayon nga Mega Job Fair. Ang Dios kanunay magapanalangin kaninyo. Sa laing bahin, mga sekretarya sa tibuok Union sa Southwestern Philippine Union Conference, kupot kamot nga midasdas sa mga suok sa isla sa Dinagat. Ang detalye niini gayag-yag ni kapaglaom Clyde Hikilan. Mipambit silang katakos sa pagdalang mensahe ang mga sekretarya sa tanan nga mga mission offices sakop sa Southwestern Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church atol kini sa gikasang Secretariat Evangelistic Exploration and Mission Development
Usa kini kakalihukan nga gihimo tumong aron matagag kahigayunan ang mga piling office workers nga direktang malambigit sa ministerial work. Gisugdan atong Pitsa 21 sa Abril ning tuiga, 7 ka mga sites sa isla sa Dinagat sa rehiyon ang napiling venue sa matag gabi nga tigom diin sa talaan sa duha ka mga distritong naglangkob sa probinsya sa Dinagat. Mukamad sa gatusan ang gasaksi on-site sa pipila kanila ang mipiling musaksi sa maong tulumanon online. Milungtad og halos usa ka semana ang naasoy evangelistic campaign. Gidubala sa mga executive secretaries, office o administrative assistants, gikan sa union o mga mission offices. Miresulta sa pagdawat sa bautismo sa mukabat 135 ka mga hamiling kalag. Samtang usas mga mamumulong ang mismong presidente sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jerry Patalhinghog, o ang kasamtangang executive secretary sa Union nga si Pastor Max Dante Ubos. Nalipay gyud ko kaayog dako nga ang SW po ang atong executive secretary ni initiate og isa ka buhat nga maapilan gyud sa mga secretary sa tibuok SW po nga buhatan og na usa ko sa nakaapil didto sa ato ang exploration dito sa Dinagat Islands. And then sa 7 sites nga giadtuan dito sa mga secretaries ni bautismo ta og 132 souls. Og I know lipay gyud kaayo tanan nga mga secretaries nga na-involved ato nga buhat. Nagmalampuso na ang gamong tigom nga way na sinatiang aberyaan nga mga tigdumala sulod sa alos pusa ka semanang evangelistic campaign nga sumala pa pinakauna sa kasaysayan sa Northeastern Mindanao. Nanukad din sa Northeastern Mindanao Mission of the Seventh-day Adventist Church o sa Adventist Media Caraga. Kini si kapaglaong Clyde Hikilan alang sa MISPA Live News and Commentary. Padayon sa kadasigon atong mga magbubuhat nga sekretary sa Southwestern Philippine Union Conference. Udang salamat sa mga report. Kapaglaong Clyde. Western Mindanao Conference may pahigayon og Happy Family Seminar. Paghugpong sa relasyon sa puloy-anan, gi-prioridad. Labi na ang hugot nga pagpangalagad. Ani ang report ni kapaglaom Keselu Italio. Sa tinguha nga mapalambo ang panag-uyon sa pamilya og espirituhanong pagtubo, ang Mulavi Suburb District sa Zamboanga del Sur nagpadayag sa Happy Family Seminar diin kini nahimutang sulod sa malinawon nga mga utlanan sa Duntulan Seventh-day Adventist Church nga ang mga panagtapo kada gabi gikan sa alas 7 hangtod alas 8:30 ang takna. Nagtanyag sa mga nanambong og lawom nga panaw ngadto sa esensya sa panaghiusa sa pamilya ug balaang giya. Ang malipayong panimalay dako kayo ni og katabang dili lang kay sa sulod sa iglesia kay tungod nagahimo kita ni nga seminar aron mapalig-on ang panimalay usab diha sa Ginoo usab sa distrito. Gigiyahan sa kaalam ni Pastor Harold Ray Baslot, ang leader sa distrito, ug si Pastor Baltazar Otom, ang Western Mindanao Conference Sabbath School and Personal Ministries Director, mauusab ang Adventist Mission Relation Director. Ang mga partisipante nagsugod sa usa ka transformative exploration sa mga relasyon sa pamilya. Pinaagi sa interactive nga mga session ug kinasingkasing nga mga diskusyon, ang mga pamilya nakadiskubre sa praktikal nga mga estratehiya sa pag-navigate sa mga hagit ug pagpalawom sa ilang espirituhanong koneksyon. Nagakaton ko og pulong sa Dios sangyaw sa ni Pastor Baslot. Dayon gusto ko nga ang akong pamilya, ako pong applyan, ako pong ipasabot sa ilaha nga kanang maghiusa mi sa kuan aning akong seminaran kay gusto ko nga ang ako pong mga anak makasunod sila sa mga maayong buhat. Taliwala sa makapadasig nga seminar, ang komunidad nagmaya sa blessing and dedication sa water pump project, usa ka simbolo sa pagtinabangay ug paghatag gahom nga gipangunahan sa Adventist Mission Department. Pinaagi ini nga project daghan ang mga tawo nga mabenepisyuhan kay mahimo man siyang center of influence. O gani gipasantop na nga pinaagi niini makahibalo sila. Makaingon sila nga mao di ay no. Mao din nga kining mga Adventist din sa Duntulan
ang ilahang water project mo close o mo off og Sabado kay di ay apil di ay ni sa ilang mensahe. Samtang ang Happy Family Seminar nagpadayon sa pagdasig sa paglaom ug pagbag-o, kini nagsilbi nga usa ka suga sa kahayag, nagdanag sa mga agianan padulong sa mas lig-on nga mga bugkos sa pamilya ug mas hayag nga kaugmaon alang sa tanan. Gikan dinhi sa Duntulan Seventh-day Adventist Church, Mulave, Zamboanga del Sur, kini si Keisulo Italio alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Keisulo Italio ug Western Mindanao Conference. Pagdagayday sa mga panalangin, nasaksihan sa Kalumpang Central Seventh-day Adventist Church sa General Santos City, pinaagi sa usa ka evangelistic meeting. Igahatag ni kapaglaom Hanilin Asoy ang mong detalye. Celebrating God's goodness, igniting sunshine of hope in our hearts. Karong adlaw mao ang culmination sa ato nga evangelistic meeting nga gihimo sa Kalumpang Central Day Church ngang uluhan ini the Historicals of Prophecy nga pinaagi sa mga matahom nga mga sugilanon sa Biblia o mahitungod usab sa mga milagro nga mga nahitabo nga makahatag kanato sa kadasig o labi na sa mga seminarians sa pagpamalandong sa kamatuoran diha sa balang kasulatan. Karong adlaw daghan ang mudawat kang Ginoong Hesus nga ilang personal nga manluwas tungod kay ilang nasabtan ang gugma ni Ginoong Hesus pinaagi sa mga matahom nga sugilanon sa balang kasulatan. Kami nga mga district pastor nagkalipay tungod sa niini nga privilege nga siya naghatag sa iyahang panahon. Sa sulod sa isa ka semana, kami nagkalipay nga amo natagamtaman ang tinuod nga kamatuoran pinaagi sa hulahing katapusan sa ato nga kapanahonan. Sa amo nga preparasyon sa tibuok nga bulan, kami nag-dispatch sa mga layman o sa mga magbubuhat aron nga sa matag gabi na ay dako nga katiguman dito sa Central Church. Mga kaigsunan, karon nga adlaw papahulay maoy ebidensya unsa kagamhanan na Ginoo nga mudaog og mga hamiling nga kalag. Gikan sa opisina sa Youth Department sa Southeastern Philippine Union Mission, gusto kong magpaabot og pasalamat sa Southern Mindanao Mission leadership, sa administration, directors, tanan staff, labi na sa itong mga pastor, o sa upat ng mga pastors nga maogyoy nangulo sa pagdala, pagdumala ni ining atong krusada. We will go always together para sa Ginoo mga kaigsunan. Leading our youth to be a good leaders and help them building a character for heaven. With this, we may glorify God and bless humanity. Kini si kapaglaom Hanilin Asoy, reporting alang sa Mispa Live News and Commentaries. Daang salamat kapaglaom Hanilin Asoy sa mao nga makapadasig nga balita. Ang langit nagmaya sa mao nga pagigalayon sa mga missions alang sa mao nga kalihukan. Sa pagbalik, Regional Schools Press Conference, TV Broadcasting Competition sa Department of Education Region 10, gipahigayon sulod sa Hope Channel South Philippine Studio. Og si kapaglaom tuwing, adunay gustong ipahat nga kasingatian, kawahin sa trending kaayo karon nga hashtag Asuka Makeup Trend. Og sa komentary mga higala, unsay tinuod nga kahimtang sa Sabbath School classes dinhi sa Mindanao. Aduna bay angay nga buhaton aron nga mas mupalambo og mahimo kining mas produktibo? Unsay angay nga batnan aron nga ang Sabbath School mahimong tulay sa pagsangkap sa pagbag-o sa kasing-kasing sa mga magtutuo. Kini ang tagaan nagpagsaysay sa Sabbath School Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Abon Junito Caime. Kini guban pang mga balita at tangi din hilang sa Mispa Live News and Commentary.
Mao gato mga higala ang mga makapaikag nga mga programa nga angay natong atangan dinhi lang sa Hope Channel, South Philippines. Og sa pagpadayon mga higala, Regional Schools Press Conference, TV Broadcasting Competition sa Department of Education Region 10, gipahigayon sulod sa Hope Channel South Philippines Studio. Si Sharon Gay Baslot maghatag sa detalye. Today marks an extraordinary gathering of young minds from across Region 10, representing 14 divisions who took the opportunity of showing their creativity, igniting their passion, and making their mark in the work of TV broadcasting here at the humble studio of Hope Channel, South Philippines. As what Henry Grunwald said, journalism can never be silent. That is its greatest virtue and its greatest fault. And that's what our student journalists are implying to us as they gather for the Regional Schools Press Conference 2024 here at Cagayan de Oro City. In the Department of Education, we envision students who are capable and who really thinks critically, because we want to develop students who are, in terms of journalism, responsible and ethical. So with the implementation of RA 7079, which is the Journalism Act, DepEd is really a strong advocate in supporting students' endeavor, especially those who are very inclined when we talk about linguistics or journalism. So that's one thing that we want in DepEd. We want to ensure that students who have this endeavor going straight or leading to journalism, who would become responsible and ethical. Of course, I felt pressured by the fact that a lot of people are expecting a lot from me, but then I was very excited because it popped up to my mind that I will be meeting a lot of new great people and I will be having a mala artista moment. This will be a great blessing to me because I'm still young, and by having this experience I will learn a lot of lessons, and also being part of such event is an opportunity to learn a lot of things and also to share a lot of things to other people that will be needing my help. We chose Hope Channel Studio because we cannot think of anywhere else we can offer, because in Hope Channel the facility is very sophisticated and it would cater the needs, and of course we want to be at par with other regions, so we want to ensure that we select the best representative of the region to the nationals. It is with great hope that these student journalists will continue to shine and use their talents for the glory of our Almighty Father. This is Shireen Gay Baslot for Mizpah Live News and Commentary. Dang salamat kapag lahom Sharon sa mga report o sa kanindot nga programa alang sa itong mga kabataan ang susama niini nga mga aktibidades, o congratulations sa kalampusan sa mga nga programa. Mga higala, ikaw ba na LSS na pod sa trending nga #Asuka Makeup Trend? Daghan ang nagtuon sa pagpagwapa apan unsay inyong ikasulti kabahin ani nga topiko. Ato kining sayron kauban sa paglahom tawing galigo dinhilang sa Unsa Daw? Unsa daw? Kasuno na kay ka ba? Apan, wala lang kay panahon. Trending kayo karon kaning Asuka Makeup Trend nga ilang ginaingon diin gipasundayag ang classic-classing Bollywood-inspired makeup o kini nagpakita gyud sa Indian beauty sentro sa spotlight sa kadaghanan. Unsa daw? Apan isip usa ka Christian, daghan ang wala malipay tungod kay kalibutanon daw ang makeup. Naapoy nag-ingon nga parte lang daw kini sa kultura. Unsa daw? Ikaw, unsay imong ikasulti nini? Tara, atong pangutanon ang atong mga kapaglaom. Isip as Christian, okay lang ba sa mo ka ng mag-makeup? Makeup? For me, okay ra siya, pero ay okay ra gid siya, murag wala man siya i-connect sa pagiging Christian nimo. Kaya murag wala man siya wa man kay gitumbang na tao pag mag-makeup ka, like that. Yes, okay ra. Mag-makeup? Mag-makeup pa sa mo. Yes. Okay ra kung natural lang ang makeup. Huwag laki nga straight, murag lain man sa paminaw nga mag-makeup ta, di ba?
pira o kuhanta kaning sa mobile natural na lang sila mag-makeup para maipakita sa tao sa uban ba nga gwapa ba. Para dili haggard. Makatabang sa imong beauty para dili haggard. For example, magtukag simbahan. So, dili lang kay hard imong makeup. Then, okay ra po sa mga babae. Especially sa kanang naay mga kansa skin. So, okay ra jud kaayo. Unsa daw? Mga igsuon, akong ibilin kaninyo kung unsa ang inyong ikasulti kabahin ani nga topiko. Apan si Pedro nagpatinaw kanato nga kinahanglan unahon nato ang katahom sa sulod sa kaugalingon og dili malawos nga katahom nga malumo og malinawon nga espiritu nga bilihon kaayo sa pananaw sa Dios. Sa 1 Pedro 3:4, rather it should be that your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Unsa daw? Apan para sa akong asawa, may make-up ka man o wala, mao gihapon ang akong paglantaw sa imuha. Kini si Tawing Galigo ng utana. Unsa daw? Daghang salamat, unsa daw, Tuwing Galego. Usa ka Adventistang tulungaan sa North Central Mindanao Conference nipahat sa ilang mga gasa ug panalangin hinungdan nga sa dili kabayran nga mga pahiyom. Atong nasaksihan sa report ni Kapaglaom Idan Fuentes. Gatos ka pamilya na panalanginan human nakadawat sa mga regalo gikan sa mga kabataan sa Delmar Seventh-day Adventist Elementary School. Ubay-ubay ka pamilya nakadawat sa mga gasa gikan sa atoang tunghaan sa Delmar Seventh-day Adventist Elementary School. Naa po special program nga gihatag ang mga matutudlo kauban ang mga kabataan sa maong tunghaan. Mihatag po og special presentation o action songs ang kindergarten or nursery learners. Kini nakahatag og tumang kalipay sa mga kaigsuonan nga midawat sa mga gasa gikan sa atong labang makagagahom. Ako si Angelo Elvitoyo, anak ako nagpasalamat sa among barangay kagawad sa barangay 23. Nga daghang kay salamat nga na-appeal mi og share sa gihatag nga gift sa among kagawad. Daghang salamat. Thank you sa tanan nga nag-donate, and we also know unta kini nga program. This will be an inspiration to everyone na kanang mag-share ta og blessings nato, because God is watching us, and atong blessings nato ang gi-share will kanang mabalik sa to 1,000-fold. Maayong buntag sa tanan. Anya kami karon sa Cagayan de Oro City Central Church nagahimo sa among gift giving. Okay? Kini nga gift giving, kani nga programa ginadumulahan kini sa preschool department sa Delmar Adventist Elementary School. Ug ang kani mga goods nga among gipanghatag sponsored kini sa mga ginikanan namo sa nursery and kindergarten pupils. So with other benevolent donors nga naghatag usab og nagahin usab og mga salapi alang sa pagdugang sa pagpamalit sa atong nga goods nga gihatag sa atong mga recipients. Og dako among pagpasalamat kanila, og dako labi na gayud sa Ginoo sa iyang pagtugot kanamo tanan sa pag-abot sa among mga tinguha nga makatabang ngadto sa uban nga mga nanginahanglan. Proverbs 28:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kini si Eden Fuentes para sa MISPA Live News and Commentary. Congratulations sa itong mga kabataan nga anda mo pahat sa gugma sa Dios, pinaagi sa pagpanghatag ngadto sa uban. Mga higala unsay tinuod nga kahimtang sa Sabbath school classes dinhi sa Mindanao. Aduna bay angay nga buhaton aron nga mas mulambo ug mahimo kining mas produktibo. Unsay angay nga batnan aron nga ang Sabbath school mahimong tulay sa pagsangkop ug pagbag-o sa kasing-kasing sa mga tumotoo.
Kini ang tagaan ug pagtagad ug pagsaysay sa Sabbath School Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Abon Junito Kaimes sa MISPA komentary. Thank you so much, Annalisa and Sir Marker Alang sa inyong gihatag ng mga balita diri sa MISPA Live News and Commentary. Mga kapaglaom, familiar ba sa inyo ang Sabbath School nga name? Kamo ba nagtambong sa atong matag Sabbath School sa matag Sabado? Adlaw nga ipapahulay unsa oras ka gaabot. Naabtan ba nimo ang Sabbath School? Epektibo pa ba kini nga tool aron kita magmalig-on o magmalahot tayo sa atong pag-alaga diya sa atong buhi nga Dios. Kini ang tagaan og saysay kanato karon with our Sabbath School Director of Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Abon Junito Kaimes. Pastor, happy Sabbath. Happy Sabbath, Charm. And akong gikalipay no kauban ta karon, and I believe Sabbath School is we believe that Sabbath School is the heartbeat of our church, Amen. of our worship in God. And mukaingon ta Pastor ba nga ang Sabbath School effective pa ba o say realidad sa kahimtang sa Sabbath School sa tibuok Mindanao? Okay. Mga kapaglaom, no? Happy Sabbath. Charm, in reality, still Sabbath School is the heartbeat of the church, no? Di ginato na ma-deny. Tungod kay, since its inception, Sabbath School has been an instrumentality nga ang atong church ni dako. Now, as per structure, Charm, akong gikuha ang record yun, no? Para at least ang atong mga kaigsunan makawalo po sila. Ang atong mga Sabbath School teachers certified natay 2,478. Certified? You mean naagid yung certification? Ano Yes. We are conducting actually training and seminar, Charm, for certification. And then total Sabbath School membership, mga kapaglaom, 296,136. Is that for the entire South Philippines or Southwestern? Yes. Southwestern. Southwestern. Yes. And then the adult membership alone is 120,528. So kung natong kwentahon, Charm, i-divide na ito 12 ang kanang 120,000 for adults only, natay classes or care group nga 10,044. So 10,000 care groups. Yes, kung idea lang yun, himuon ang insakto yun ng membership sa klase or care group. As in there, no? Yes. Praise the Lord, agad kayo. So these classes are actively engaged sa matag Sabado. Supposedly, Charm. Pero kung tanawa, Charm, mga kapaglaom, kung kining 10,000 lang alone, quota lang sila og just one soul in a year. So natay baptism nga 10,000. Imagine that. Lagi, each one reach one. So yes, each one reach one. 10,000 reach one, so 10,000 yeah. ka mga... Classes lang na. Dili na siya individual yun. Yeah. So 10,000 classes or care group. So sa mga challenges nga, na imong concern, especially on your leadership, Pastor, when it comes to Sabbath School? Dahan kayong challenges, Charm, no? Actually, kung imong tanawon, kining in attendance or tardiness during Sabbath School. Tardiness. Yes. Kay mostly, Charm, ang atong pangutanan gyud mga igsoon, what time ang church mapuno? Ang common ang common question namang kapag ang common tubag alas 10. Pwede ba ibalhin na lang ang Sabbath School? That is we are thinking on it, Charm, no, mga kapaglaom nga. Nauna ang hour of worship. Worship. At least mudaghan. So mo gina siya, Pastor. I think since bata pa ko, bago pa ko nagsugod sa Adventism, murag mauna mo na siya ang problema. Yes. I mean, giagi pa ko atong time, katubitaw na ay plane, na ay car, na ay mga devices. Motor. Mga devices. Para nga ma-motivate ang tanan nga, ang ilang klase, murag katong plane ang makuha, pakipaspas, or sa iyong abot. Yeah. Ang gapo to, Charm, nga mura bitag promotion or kana bitang padasig. But then, on the other side, na po yung mga medyo negative nga effect. Ano man, kay katong nangaulahin ng gabaklay, mo di na po sila ganahan mo compete o kanaulahin na sila. So mutong nawala bitaw to, nawala. But then it's okay. Ang problema lang karon mga kabalom, Charm, is nawala gyud ang ato ang Branch Sabbath School o labi na kana bitawng Branch Sabbath School and teachers meeting. Nawala. Why? Yeah. Na yung mga churches na nagyapon. But kung imo tanawon in percentage, murag at least may lagnay 80% nga naghimo. 20% na lang yun ang gahimo. So sa ato pa, Pastor, aside from tardiness, aside from absenteeism, susunod sa Sabbath School na to, wala pa yun na continue ang conference sa mga teachers.
kumbaga wala na equip daan before proceeding to the classes. Yeah. Muna charm nga ang karon ang ato ang takna sa pagtuon instrument kay siya gyud nga kana bitang ma-review sila. But ang problema kay ang ubang pud nga charts ilan na lang i-play sa ilang iglesia kay murag na sila pud magtuon sa lesson. So kumbaga Pastor, right now, ang ato untang ginapasabot o ginapadako is each of us should study our lesson, not just listening, not just. So maybe we can invite people to, yes, you can listen to Takna sa Pagtuon, but afterwards you have to discuss. Yes. I think so is that one way of imo na kita Pastor nga one way ni siya or path nga ma-strengthen ang Sabbath School classes? Yeah, to be ready ang mga teachers nga at least ma-ready sila nga when they face their classes, andam na sila mo discuss because they have some kanang mga nakakuha na sila mga punto gikan sa tuang takna sa pagtuon. But sad to say nga ang uban mulo ginagiingon nga di na sila magkuan dito sa klase kay maminaw na lang sa discussion. Oy mga kapaglaom. Yes, Takna sa Pagtuon, thank you for supporting that program. It can be an effective tool. Pero mas maayo po nga ma-apply nato sa atong sarili-sariling kinabuhi. Di ba, Pastor? Yeah. Kaya your experience might not be my experience. Yeah, the pastor's experience might not be your experience. So, lahi na gyud kung ma-apply nimo siya. Kanang ingon, Pastor, ba nga, taste and see what the Lord has done sa imong life. So, mas maayo po siya nga ma-share nimo o ma-experience po nimo ang miracle ug ang mga pagtulunan diha sa Bible pinaagi sa sharing of testimonies. Yes. Actually, Charm, mga kapaglaom, the best thing that ang atong lesson makaserve is ang importante application mag Charm. So if, for example, naminaw na sila sa ito ang takna sa pagtuon, ang nakalindot kung ang all throughout the week, sa weekdays kibali, they apply what they've learned sa takna sa pagtuon, no? Oh, yes. So, dili gid mo stop ang takna, no? Yeah, dili salamat, by the way, mga kapaglawom, na yun tayo mga loyal pastors who's really been committed and dedicated to takna sa pagtuon. Just like Pastor Kaimi, of course, Pastor Coligado, Pastor Pamunag, and of course, Pastor Salarda and Pastor Roxy. So, salamat yung kay ilag. Yun yung gipanindugan nga. Naagid sila MWF and Saturday, mga kapaglaom. Pastor, unsa may role yun di ay sa Sabbath School sa atong kinabuhi? When we say, it is the heartbeat of the church, when we say it's really important, na-feel baka sa atong mga kaigsuunan importante yun siya. That is why you have to be there on time? Yeah, that is why, Charm, gibalik-balik yun na to nga, kanang bitang, kung mga kapaglaw, tanawagod ang logo sa Sabbath School alone, Charm. Kanang 4 stripes actually, that is the objectives of the Sabbath School. The fellowship, prayer and Bible study, community outreach and mission emphasis. Now, kung ang atong mga church officers and our kanibitang mission conference administrators and directors move focus on dili man ingon nga importante gyud sa Sabbath School, but meaning kung heartbeat man good Charm, dapat we will take guard of the heart. Ma-exercise yun, yes. Kaya kung dili maguna si ma-exercise, basin ba niya magka-cholesterol na? Sakto ka, Pastor. No. So, meaning to say, Pastor, when we put that into the perspective, practical application, you need to study the Word and also apply it. Yeah. It's not just a class nga mag-sit down lang ka, but it's a class with a mission. Yes. So, kumbaga, Pastor, ang inyong small group, ani, it's your mission to take care of each other, and at the same time, you have to reach out people. Yeah. Muna, ang ingon, mga kapaglaom ha, Charm, not just information, but transformation. I like that. Yes. Information to transformation. Yes. So, kumbaga, when you receive the information, it's the duty of the Holy Spirit to transform our lives. Yeah. So, dili po, I'm not, is it okay, Pastor, to ask kung, dili ba ma-transform ang imong life kung wala ka na-inform? Or God will always seek you and search you para ma-transform ka? Then, is this too related? Yeah. Kunin mo tanaw mo good Charm ang the Great Commission, no, baptizing them and teach them all things that I have commanded so that you you. teach. Yeah. That's the role of the teachers, Charm, sa Sabbath School is a very big role. Crucial siya nga role. Yes. Kaya mura bitaw siya, Pastor Og, when you know something, dili yun ka stop or di yun ka kapuyo na mahimog yun kang yung panila ka na bitang burning with
compassion or with fire nga muadto gyud ka mo reach out. Nakoy nakita nga post sa Facebook, Pastor Bangat, nahimo siyang trend karon with the young people, people on netizens posting it on Facebook na we are always encouraging people to keep your fire burning, but actually we forgot to keep our oil refilled. Yes, diba? Dapat ma-refuel ta, and I believe going to Sabbath school can refuel us. Yes. Tinod gina charm, no mga kapaglaom. Actually kung gitagaan bitaw gibugaton charm ang Sabbath school. Actually tanawa charm all departments converge in the Sabbath school. The like that, children's, youth, no adults. Lagi no? Oh. Kay we are all members of the Sabbath school. No mo na nga ang atong church grabe ka blessed. Mo nang nay akong i-quote diri charm sa gihatag ni Ellen White sa Council on Sabbath School Work. Ingon siya din, the influence growing out of Sabbath school work should improve and enlarge the church. There is a most precious missionary field in the Sabbath school. I like that. Kumbaga ang influence, Pastor, influence of Sabbath school. Yes. So therefore, can Sabbath school leaders in local churches think of how they can influence their members to become active in the Sabbath school? Yeah, that is why charm sa among first good nga training and seminar sa kining certification, ang kuan dito sa among theme is teaching to change lives. No? I like that, Pastor. Teaching to change lives. That is why the role of a teacher, dapat sila ang role model, dapat their students can see in them the transformation in their lives. Oh, that's a challenge. That's a real challenge, mga kapaglawan. Yes. You can only attain the transformation if all together we can pray for each other. Yes, diba, Pastor? yes. And charm, nakoy idugang ang gamay sa role sa kining Sabbath school. I like the initiative and the strategy of the General Conference now. Tungod kay ilang gilaunch ang Global TMI with the concept of kanang agriculture bitaw charm mga kapaglaom nga naay 5 stages like prepare, plant, cultivation, harvest and preservation. Unya ang gihatag karon sa GSC charm mga kapaglaom is karon nga year should be the launching of year of that concept. Yeah, it's a framework charm na kay usaya na may pangutana good nga how about kung ang higher organization na nay program. Ang tubag sa GC is, why problema? Why? Because this is not a program, this is a framework where your program can be inserted anywhere sa stages. Yes. And ato na siyang abangan karon nga tuig, Pastor, and that is something maybe can transform, revitalize, energize, maybe it can add a spark sa atong mga klase. Yes, yes. Pastor, we are heading, or maybe we're nearing to the Sabbath School Congress time. Yes. What do we expect there? Yeah, Charm, actually, dako kayong challenge atong Sabbath School Congress. Kay, as we all know, Charm, mga kapaglaom, ang atong Congress magod, mura na siya, ang dating bitaw, dili na kayo siya murag educational, kung dili, mura na siya o kanang camaraderie or feasting. Fellowship. Yes, mga kapaglaom. So, we're expecting how many, Pastor? Estimated lang. Yeah. Because this is like SSD wide. Yeah, ang atong goal alone sa Southwestern and Sipum is 20,000. So think ibutang natag 20 per union. How many unions do we have in the 4. division? We are now 4. In the Philippines. Yeah, in the diba? Philippines. So ibutang tag Pilipinas alone 80,000 na. Yes, yes. Kana kung tag 10,000. But dili man ang delegation sa uban na nakadaghan. So basically maybe we're expecting 50. 50, yes. 50,000 entire SSD. Yeah. Wow, daghan kay na ang population in a week. Sulod sa Mountain View College. Pastor, unsay katuyuan gyud nga mag-congress gyud ta? Yeah, ang actually as one of the objectives sa Sabbath School Charm is fellowship. Naagi ng fellowship. I believe ang uban moadto didto just to meet their mga relatives, no? Their friends. Their friends. Their long time. Yeah. But kuyog anak Charm, at least they will be kanabitang informed. What Sabbath School, tulong ni ka Department Charm, dili lang yung Sabbath School, the Children's Ministry and the NDRIAL, no? So, sa akong gigon ganiha nga, all departments converge in Sabbath School. Murag ang Sabbath School lang natagaan gyud. But then, hopefully, kini nga Congress
mangoli bitaw charm ang matag usa nga they'll equipped, refueled and inspired. I like that. Yes. So Pastor, it's now your turn to invite our Sabbath school leaders to become more creative in their classes, or maybe tell them about what is it that you want to see in the local churches or Sabbath school. Yeah, so mga kapaglaom, no, mga church officers, church members, we are praying and hoping nga kini karon nga gihimo nga framework or initiative sa General Conference will in some way help the local churches. Why? Ang term ni mong term is global. Global initiative. Local. Yeah. Global, local. Yeah. Think local, prepared global. Global, yeah. Globally, ang initiative gihatag giyan sa GC, but the success is global. here Okay. in the local churches. Yes, Pastor. Thank Yeah. you so much. Naman na ka, Pastor. Sorry. Yeah, so mga Sabbath school teachers, superintendents, and much more the church elders, hopefully we can work together hand in hand to kanang bitawng pagpalig-on sa kasing-kasing sa iglesia nga mao ang Sabbath school. Hi, thank you so much, Pastor. I hope nga dili mag-cardiac arrest ang ang heart, Yes. no, sa atong iglesia. And we are hoping nga kitang tanan mahimong healthy partners aron nga ang heartbeat sa atong church normal o dili siya paspas, Yes. nga dili siya podluya. Mga kapaglaom, salamat kay for joining us. And again, Pastor Kaimi, thank you so much. Yeah, thank you, Charm. Thank you mga kapaglaom sa ato ang pagsunod sa ato ang Municipal Lives and Commentaries. And of course, thank you sa pagsunod sa takna sa pagtuon. Yes. You can only see this faces, no, on screen, and maybe we're hoping someday na makaadto po nila sila sa inyong mga churches o mahimong kabahin sa inyong takna Yeah, sa pagtuon. amin mo, Charm, among kalipay baya ka nang naimudul bito namo nga pastor nakita na gimi sa imo personal. Praise So the Lord. they are following our program actually. Praise the Lord. And thank you so much for your prayers. Thank you for always lifting everyone at Hope Channel in your prayers, mga kapaglaom. So, see you sa Mountain View College on June 9 to 15. June 9 to 15, mga Kita-kits ta, kapaglaom. mga kapaglaom. Yes, kita-kits ang tanan, mga kapaglaom, tungod kay daily. Doon na po tayo, Miss Pa Live News and Commentary dito. Magkita ta. O hinaot pa, ma-feature po muna mo. And tell us about your story sa diha. Mag-appeal mo dito. And we are so glad nga ibutang na siya sa tong daily broadcast. Daghang salamat pa again, Pastor Kami. Mga kapaglaom, atong ibalik kang Annalisa and Maker ang panahon alang sa dugang nga mga detalye sa Miss Pa Live News and Commentary. Daghang salamat sa usa ka komprehensibong diskusyon kabahin sa itong mga Sabbath school classes. Pastor Kaime o kapaglaom Charm Sineneng. Usa ka programa sa pagpalalom sa pagsayod mahitungod sa social media gitutukan sa North Central Mindanao Conference og mga kabatanunan midugok. Si kapaglaom Iran Fuentes mupahayag sa mga panghitabo ni ini nga report. Baby boomers kauban ng Gen Z gibansay sulod sa duha ka adlaw para sa media ministry sa North Central Mindanao Conference nga naitema Empowering Adventist Voices. Walay pili sa edad ang nakasalmot sa mong duha ka adlaw nga training kay kini gikalambigitan sa baby boomers hangtod sa atong Generation Z. Basta dasig lang nga nagabuhat sa buhat sa Ginoo pinaagi sa tuang media ministry. Ang maong training gidumala sa mga eksperto o media personalities sa Hope Channel Southwestern Philippine Union Conference. So nga ato ni siyang gihimo kay from time to time ang atong departamento ga panawagan sa paghimo or sa pag-attend no sa atong mga kabatanunan nga into media nga mag-attend sa aning mga sulusama aning mga training kay we understand no there is an increasing kanang in a world which is kanang increasingly driven nga communication, digital communication, na gyud need to respond to this kind of challenge kung saan nato pag get across sa atong mission using this kind of platform. So that's why nata din need to actually para mahibalo no, matudluan pa or ma-enhance or ma-equip pa ang atong mga media enthusiasts sa atong church kung saan pag-navigate ang mga nagkalaylay nga mga tools no sa media platform. Not only for that purpose but at the same time ma-emphasize sa ilaha nga sila di ay mga stewards po di ay no sa aning
Buluhaton. All of us here are experiencing and sharing our knowledge about media ministry, and we're so glad that most of our participants here are eager to learn and bring the tips that they have gathered here for their own usage po sa ilang church, mga kapaglaom. And salamat yung kayo nga naa sila diri nakikauban ka nato. Actually, we talk about news script writing, we talk about editing, camera handling, social media management, and now we're talking about how to write a news article. Doon ako'y kadasig sa pagtambong ninimo nga seminar aron sa pagdugang sa akong nahibawaan binagyod sa mga news writing, labi na sa pag-report. Gusto nako nga unsay akong nahibaw-an diri, ako ma-share ngadto sa kanila. Adunay daghang pamaagi sa pagsangyaw sa mayong balita. Usa na niini ang social media. You are empowered. Ang imong paglaom nga nabatnan, pwede nimong i-share sa uban. Just one click and one post. Kini si Eden Fuentes para sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat sa report kapaglaom Idan Fuentes. Ug sa pagbalik, Kids for Jesus Crusade ni arangkada. Brother Randy Rodrigo nangulo sa ikaduha og katapusang krusada sa pagka-theology student, inubanan sa paghatod og tabang medikal sa mga lumulupyo sa Gango, Osamis City. Og maluntarong relasyon ni Mr. and Mrs. Jose Nayal Jr. og uban pang mga magtiayon gisaksihan. Kiniugban pang mga balita at tangi dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Impormasyon o kalinaw. Benepisyo. Inisyatibo. Proyekto sa mga ahensya sa gobyerno. Livelihood programs o negosyo alang sa dugang paninapit. Matag adlaw para sa pamilya. Kung kana, imong gipangita, atangi ang pagbalik sa Partners of Hope. Programa na mamahimong tulay sa paghatag og kalambuan alang kanimo ug kanako. Kauban si Charm Sineneng, matag Webes gikan sa alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Atangi, Premiere Night, May 2. Live well. Feel great. Heal thy lifestyle. Mga kapaglaom, ayon niyo si Piata ang pagsubaybay sa itong mga programa sa Hope Channel, hilabi na gyud sa Partners of Hope ug Heal thy Lifestyle. Mga kabataan sa Northeastern Mindanao Mission mipakita sa ilang mga espirituhanong mga gasa og nahimong tingog sa paglaom pinaagi sa krusada sa Kids for Jesus. Ang detalye sa mga report, igasaysay ni kapaglaom Runa Laure. Madasigong milambigit ang mga kabataang estudyante o mga magtutudlo sa Butuan City Mission Academy kun DCMA gikan sa Northeastern Mindanao Mission alang sa Union-wide Children's Crusade nga may temang I Know Jesus Loves Me. Kini gipahigayon sa Tamarind Seventh-day Adventist Church ug ang mao nga krusada nagsugod ni atong April 15 hangtod sa April 20, 2024. Ang mga kabataang gatungha sa BCMA lakip na ang mga magtutudlo, mga ginikanan ug mga kaigsuunan sa iglesia sa Tamarind, madasigong misalmot sa gipahigayong Children's Crusade ilalom sa programa sa Southwestern Philippine Union Conference. Presente usab ang Education Director sa buhatan sa NEM alang sa hiniusang pagsuporta sa maong buhat. Kids for Jesus Season 2, usa ka evangelistic crusade nga nguluhan sa mga kabataan dinhi sa Butuan City Mission Academy. Malipayon ako nga nakasudong sa mga kabataan, naghatag sa ilahang mga talento pinaagi sa pag-awit o pagwali
pagmantala sa mensahe ngadto sa mga kabataan nga pareho nila. Someday soon, many children will learn about Jesus and then could enter in that kingdom that God prepared for everyone. Praise the Lord. Thank you for the talent God has given to these children to be used for His glory. Ang Proverbio 22:6 nag-ingon, bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan, ug bisan kung siya matigulang na, siya dili mobiya gikan ni ana. Ang pag-apil sa mga kabataan niini nga krusada adunay dakong kahimuan alang sa pagsabwag sa maayong balita. Kini mahimong usa ka maanindot nga eksperyensya alang sa mga kabataan ug pinaagi niini mamatuto ug matudluan ang mga kabataan sa dakong gugma ni Jesus nganha kanila ug sa ilaha usab nga mga higala. Ako giyong gikalipay og nagpasalamat og dako tungod kay ang among mga kabataan kabahin sa Kids for Jesus nga kini nga programa gipahimugna kini gikan sa atong buhatan sa Southwestern Philippine Union Conference. Og nalipay kaayo mi nga even though sa ilang pagkabata makahimo na sila sa paghatag og mensahe ngadto sa ilang fellow nga mga kabataan. Og ako nagatuo kining mga kabataan nga nagtungha sa atong tulunghang iglesia, mahimo gyud sila mga future leaders sa atong iglesia og mahimo po ni silang mga mensahero ngadto sa mga katawhan nga wala pa nakahibalo sa kamatuoran. Bisan sa kalinghod sa ilang pangidaron, ang mga kabataan kanunay nga nagpagamit alang sa iyang buluhaton. Sa ngalan sa Adventist Media Caraga Northeastern Mindanao, kini si kapaglaom Rona Laure alang sa Mizpah Live News and Commentary. Ang Diyos magapanalangin kanunay sa mga kabataan ug kudos sa mga nagdumala niini. Daghang salamat sa report kapaglaom Rona Laure. Usa ka estudyante sa theology nangunay sa pagpahibalo sa mensahe sa Dios sa usa ka krusada. Dungan niini ang pagdawat sa mga katawhan sa Gango, Zama City sa libreng serbisyong medikal. Sa iranta ang kumpleto nga impormasyon pinagi ni Kapulam RB Shane Engracia. Ang mensahe sa awit nining kagabihon. Nagpahinumdom ka nato mga higala nga dili mabayran ang gugma sa Dios. Karong gabi una, nagtimaan sa pagsugod sa usa ka makapadasig nga lakang samtang si Brother Randy Rodrigo, usa ka dedikado nga 53 anyos nga theology student, nagsugod sa iyang ikaduhang krusada sa Purok 5, Gango, Ozami City. Isip usa ka kulminasyon sa iyang akademikong mga pangagpas ug lalong nga nakagamot nga pagtuo, ang krusada ni Brother Rodrigo nagtakda og usa ka sumbanan nga naglambigit sa espirituhanong kalamdagan. Sa kinasingkasing nga panaghugpong og pagserbisyo, gisugdan ni Brother Rodrigo ang iyang programa uban sa usa ka medical mission. Nagpaabot sa pagatiman og suporta sa mga lumulupyo sa Purok 5 Gango, Ozama City. Ug pinaagi ni ining makapausab nga inisyatiba, iyang gipakita ang esensya sa iyang pagtulunan nga naglangkob sa mga prinsipyo sa gugma ug panagiusa nga gimahal sa pagtuo sa Iglesia Adventista. Nagkahiuyon nga ato kining buhaton kining free clinic. Sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga ihang gipakaon ang 5,000 ka mga tao sa duha lamang ka isda og 5 ka tinapay. Ang atong programa karon na atay free clinic, libre sa medical check-up, libre sa feeding, sa tanan. Taman sa mahurot ang ato ang available nga pagkaon, atong ipakaon sa mga katawhan. Aduna tay optical check-up, o naay libre tuli kaning dental og napag yung libre nga haircut. So hinaot pa nga ang mga katawhan nga naserbisyoan og atong makita kung unsa sila kamalipayon sa atong gibuhat dinhi. Ang dili matarog nga pasalig ni Brother Randy Rodrigo sa kaayuhan sa komunidad nagsaad sa makapadasig sa espirituhanong aspeto, paghumpay sa kasing-kasing o pagpalambot sa pagbati nga nahisakop sa tanan nga nakigbahin ni ining talagsaong panaw sa pagtuo ug kaluoy. Gikan dinhi sa Purok 5, Gango, Ozami City, kini si RB Shane Engracia alang sa Mizpah Live News and Commentary. Mga managtiayon sa Western Mindanao Conference, ni pamatuod sa tiunay nga gugma diha sa pagsubli sa mga pakigsaad. Si Jaymay Adere maghahatag sa dugang nga mga detalye.
Sa usa ka makapadasig nga seremonya sa Gulayan Seventh-day Adventist Church, Dipolog City, Abril 27, 2024, 30 ka magtiayon ang nagbag-o sa ilang mga panaad. Apan taliwala sa selebrasyon, usa ka magtiayon ang nagdani og atensyon. Ilang Mr. and Mrs. Jose Nayal Jr. Nag-atiman sa ilang 45 ka tuig nga panag-uban. Ang ilang istorya sa gugma nagkulagway sa manuhuntarong pagsalig ug dili matarong nga debosyon. Ang nangmulo sa seremonyas mao si Pastor Abel Vergara, Communication Director sa Western Mindanao Conference. Kansang mga pulong sa kaalam ug iya nakadugang sa kahiladman sa okasyon. Milaom or galaom kita nga ang ilang relasyon mahimo gihapon nga malipayon sama sa sila mga batan-on pa magpabilin kini nga buhi og inspirasyon sa mga gasunod nila nga mga magtiayon. Nga ang ilang relasyon usa kini ka model, mao na atong paglaom mahimo silang model nga magmatinumanon usab katong uban nga bata-bata pa nga mga magtiayon. Unya nga kanang ilang relasyon dili lang kana inspirasyon kundi mahimo kanang iwag sa ubang mga magtiayon nga wala pa sa kamatuoran. Gipalibutan sa mga minahal sa kinabuhi ug mga isig ka magtotoo, ang magtiayon nagbayloay na usab og panaad. Ang ilang gugma nagdan-ag sa tibok iglesia. Ang ilang talagsaong kalampusan nagsilbi nga kahayag sa paglaom ug inspirasyon. Nagpahinumdum sa tanan nga presente sa makausab nga gahom sa gugma ug pagtuo. Samtang nagtan-aw sila sa umaabot, naggunit sa kamot, ang ilang panaw mibarog isip testamento sa malungtarong kalig-on sa gugma at tubangan sa mga hagit sa kinabuhi. Ang akong advice sa mga batan-on na kinahanglan kung maminyo both gyud maghigugma ay. Kay og usaday mahigugma ang pikas dili na mulungtad. Og labi na gulay Ginoo. Ang seremonya sa pagbago nga mga panaad dili lamang usa ka selebrasyon sa gugma apan usa ka testamento sa kalig-on ug dili matarog nga pagsalig sa nagdala sa magtiayon sa 45 ka tuig nga panag-uban. Ang ilang istorya nakatandog sa kasing-kasing sa tanan nga nakasaksi niini. Nagbilin og dili mapaspas nga marka sa iglesia sa Gulayon ug nagsilbing pahinumdum nga ang tinuod nga gugma mula hutay. Mula hutay og nagbilin og malungtaron ka biling sa pagtuo og debosyon. Gikan dinhi sa Gulayon Seventh-day Adventist Church, kini si Jimay Adari Joy Dinantas alang sa Mispa Live News and Commentary. When God is in the family, happy home. Atong himuon nga sentro sa tupulayanan, si Ginoong Hesus aron kita kanunay magamalipayon. Mga kapaglaom, atong saksihan ang atong weather outlook. Kauban si kapaglaom ay siya dinhilang sa Miss Panahon. Sa kainit sa panahon, niapil ba ang imong ulo mga kapaglaom? Ayaw gayud itugot, instead itutok lang ang inyong atensyon sa paghibalo sa atong weather outlook for May 12 to 18, 2024. For tomorrow mga kapaglaom, overcast, a thunder shower in spots in the morning, followed by a couple of thunderstorms in the afternoon ang atong masinatian, kauban sa temperatura mga gikan from 25 to 32 degrees Celsius. A temperature from 24 to 33 degrees Celsius ang atong masinatian, kauban sa panahon nga cloudy, a morning thunder shower in parts of the area, followed by a couple of thunderstorms in the afternoon sa adlaw sa Lunes. A morning thunderstorm in parts of the area, otherwise cloudy on Tuesday, ang atong nga panahon with 33 degrees Celsius nga temperatura. In the middle of the week, mga kapaglaom, we'll possibly experience a cloudy, occasional rain, and a thunderstorm in the morning, followed by a couple of thunderstorms in the afternoon with a temperature from 25 to 33 degrees Celsius. A thick cloud cover with a thunderstorm in parts of the area and a temperature that will range from 27 to 33 degrees Celsius is what we're going to expect this coming Thursday. Sa Biyernes, mga kapaglaom, intervals of clouds and sunshine with a couple of thunderstorms ang atong nga panahon and a temperature from 26 to 33 degrees Celsius. Og sa pagtapos sa atong nga semana, kita pag-aubanan sa temperatura nga magagikan from 26 to 33 degrees Celsius and a variable cloudiness with a couple of thunderstorms but may also be very warm.
Karon maghahatag na pud kami og another summer tip kaninyong tanan. Wear natural fabrics such as loose fitting, white cotton or linen shirt. Kaya ang mga dark na color nga fabrics mga kapaglaom, dali mo observe sa kainit kumpara sa mga light colored fabrics. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Matod pa ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. Muna nga normal na jud na mga magkabagyo ang ato nga kinabuhi. Pero kung kita man gani makasinati ni ini, hawid og salig lamang sa atong buhi nga Diyos. Kanyang Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumanca. Still we meet again din sa Miss Panahon. Dahang salamat sa mong weather update. Kapaglaom, Aisha. Kapaglaom, Annalisa, nakasulay na baka nga doon niabot nga mga bagyo sa imong kinabuhi? Ang kanang mga bagyo sa kinabuhi kapag laong mag-occur, normal ra gyud na sa matag usa ka kinabuhi kay sa ako ang buhok pa dili nato ma-emphasize ang straight kung walay kulot. So sa kinabuhi kapag laom, in order for us to appreciate the peace bitaw, kailangan sa gyud ta makasinati og mga bagyo sa atong kinabuhi. Maninood man sad ka. Kapaglaom, Annalisa, ingon ni kapaglaom Aisha nga kung doon na kita mga bagyo sa kinabuhi, kang kinsa kita mugunit. Walay lain kapag laom mag-occur kundi ang atong Ginoo nga maoy nagauban gid kanato sa mga pagsulay sa mga kasasakit sa mga kalipay sa atong kinabuhi anaa siya gayud sa atong taliwala. Sa Ginoo mo gunit. Sa Ginoo mo gunit, dili sa iya. Dili sa iya. Kay buyan naman kaniya. Oo. Tinood ka na kapaglaom, Annalisa. O karong simana daghang tag nakalap nga mga report. Yes. Gani atong nasaksihan nga usa sa atong mga batanon kapag lamay siya, no? Ang atong mga kabataan sa tibuok kaumhan sa Region 10. Nianhi sila sa atong buhatan sa Southwestern Philippine Union Conference. Alang sa mao nga unsa to kapag laom, Annalisa? RSPC. Yes, RSPC. Og nakita nato ang talento sa mga kabataan. Ikaw kapag laom, Annalisa, sa ingadto nga pangidaron nakasulay na ba ka? Sa mga iraro na ako, mga high school, baga-baga na gitag mga nawong kapag laom mag-occur. So munang dili gud katingalahan nga kung ako musalang sa mga ingani, dili na gyud ikaulaw ba nga musturya sa atubangan. So murag naanad na gyud kapag laom mag-occur. Kapag laom ay siya ang Ginoo naghatag sa atong mga talento. Yes. Kadtong ilang mga gipakita asa man ang imong talento adto. Actually kato kapag laom mag-occur, apil gyud tami ato. Ang school. Sa amuha po dito sa amuha dapit sa DSPC pa nakadaog ang amuhang school ato Mindanao Mission Academy pero tungod lang kay Saturday manggod to ang next day nato sumoto nga wala na lang jud mi pod naka-apil. Okay. Makasusubo niya na kapag laom ay siya apan sa mga talento wala gid gahikaw ang Ginoo sa paghatag sa ato kapag laom. Yes, tinuod. Og pasalamatan usab nato ang Mega Job Fair nga nahitabo sa SM Premier Cagayan de Oro City. Grabe ka ang Ginoo gyud nagauban na successful ang ato nga Mega Job Fair og daghang mga kaigsuonan nato nga napanalanginan gyud sa ilang pagpangita og trabaho. Og kapag laom mag-occur sa Dinagat Island sa niaging mga simana aduna kitay daghang mga nabautismohan no during sa ato ang Southwestern Philippine Union Conference nga mga secretary nga maoy nagdumala sa maong krusada. So God be with us all and praise the Lord sa mga bag-ong nabautismohan. Tinuod ka na kapag laom, Annalisa, og mapasalamaton kita sa Dios nga bisan asa pahimutang ang iyang buhat kini kanunay nga magmalampuson dugi kay siya kanunay nga nagatabang. Yes. Mga higala, mao kadto to nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ubos nga igsoon makardayham. Sugilanon nga makatag kanatog kadasig ug kaligon sa atong pagtuo kini kapag laom, Annalisa La Victoria nga sa kanunay nang hinaot nga mga pulo sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe pauli sa tong matuod nga puloy-anan kini yung kapaglaom Miguel Ayesha Dumancas.
Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us, fills us with love and joy this year 2024. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.